is syempre bilang mga babae, meron tayong mga topics. Tama? Minsan may sarili tayong issues. Na, sino mga apply dito lalaki? Apply lalaki. Yan. Iba apply niyo babae? Babae apply niyo? Yes, yes. Good. Ako, being one of the leaders, lahat ng apply ko lalaki. So, ang direct apply ko si John Ray. From John Ray, si Aaron, si Kuya Anton, si Kuya Pili. So basically, kung may problema ako sa love life or personal issues bilang babae, hindi ko ma-share. Tama? Kasi lalaki. Okay? So purpose of training natin to later on is gonna be an open forum. So you can ask questions to me kung paano may mga naisip ko yung questions. Okay? Okay na ba? Yes. Okay. So I try to speak slowly as I can. Kasi alam kong mabilis talaga ako magsalita, no? Okay? So, sino man yung baguhan? Taas kamay. Newbies, mga ano lang, 1 month. Feeling baguhan, pwede? 1 month or less. Yeah. Sino yung mga matagal na? Mga 1 year. Less than 1 year. Okay, less than 1 year. Okay. So, yun nga. So, basically, I'm gonna give you a background about myself. So, first, I'm a nursing student before. Okay, so sino nagtatrabaho? Taas kamay. Trabaho. Yung iba, working at home. Sino sa bahay na? Bahay. Okay, sino mommies? Okay, marami rin mommies. Okay. So, basically, I start. Lahat siya. Package So, na. basically, I'm a nursing undergraduate po ako. Hindi po ako nagtapos sa pag-aaral. Bakit ako hindi nagtapos sa pag-aaral? Kasi nag-networking agad ako. Okay? Now, bakit ako nag-nursing? It's because po pinilit ako ng magulang ko mag-nurse. Okay? Bakit ako kailangan mag-nurse para na mag-abroad? Okay? So, both of my titas are in abroad. Dahil gusto rin nila akong gayahin sila mag-abroad. Sino naka-experience na kailangan sundin mo yung utos sa magulang mo? Almost everyone naman, di ba? Pag mga college ko, natin courses, hindi ka makapili. Okay? Obey your Now, parents. bakit ako nagpunta sa nursing? Para at least, compatible tayo, no? Ang original na gusto ko talagang course is maging chef. Gusto ko maging chef, at the same time, gusto ko maging fashion designer. I applied to Binil, I passed. Hindi naman tatay ko, kasi matigas ulo ko eh. Sabi ko, dahil nakapasa na ako, papasok na lang ako. Sabi niya, hindi. Walang yumayamang babae sa pagiging chef. So sabi ko, okay, change. Fashion designing. Apply ulit ako sa Binil. Pasado. Ngayon, ano nangyari? Sabi ko, dahil di pumasa ako, School of Fashion and Design whatever, papayagan ba ako? Sabi niya, hindi. So fashion designing, wala akong future dyan. Kaya nagpunta ako sa nursing. Kaya ako napunta sa nursing din, kasi sabi nga nila, gusto nila maging doktor ako. First of all, bilang babae, mahirap po maging doktor. Tama? Kasi kung isipin naman talaga natin, no, ang doktor kasi could take you like 10 years. For you, lalo na kung ikaw, unang doktor sa pamilya mo. Tama? Imagine mo, I'm gonna graduate ng nursing 4 years. I need to go to medicine school for 4 years, plus internship ko para magkaroon ako ng PhD for 4 years. Kung ikaw babae, inisip ko noon, nung nag-interview na ako, sabi ko, tutuloy ko pa ba o hindi? Pag nag-aral ako mag-medicine, baka inaamag ng matras kung hindi pa ako pwede magkapamilya. Tama? I mean, let's just be practical. Oo, maganda maging professional ka, pero at the same time, iniisip ko, gusto ko maging neurosurgeon. Neurosurgeon sa ko sa utak eh. So, ang pagiging neurosurgeon, sabi ko, it will take me a long time to master my degree. At the same time, I will sacrifice a lot sa family ko pag surgeon. Tama? Kasi pag ikaw surgeon ka, kailangan ka ng mga anak mo, hindi ka pwede. Kasi pag on-call ka, tatawagin ka sa hospital. Tama? So now, bakit ako napunta sa networking? Okay? So, the story was, may partner ako. Okay? I met my partner. And then, nag-networking na siya. T-shirt networker yung ex ko. Okay? Networker yung ex ko. Upline ko siya. Okay? So, nagagalit ako doon. Sino may boyfriend? Ask mine. Boyfriend or girlfriend? You're open here. Boyfriend, girlfriend. Okay, sila lang. Kaya wala tayong life. Single, walang forever. Wala talagang forever. Okay? Anyway, so, ex ko, upline ko. Okay? So, noong una, hindi ako networker. As in. Sobrang ayoko hindi man ayoko ng networking stress at hindi ako naniniwala. Bakit? Pinalaki po ako ng magulang ko na kailangan maganda grades mo, maganda school mo, para magkaroon ka ng magandang trabaho. Unfortunately, hindi ako pumasa ng UP para mag-nurse. Unfortunately, hindi na pumasa ng USC para maging nursing. Pumasa ko sa UPRM. Pero maganda mag UPRM. Anyway, the point is, pumasok ako ng networking
pumasok ako ng seminar room na wala akong idea. Ang alam ko lang load. Kaya ako nag-member, nag-join ako ng tribe, hindi ko alam bakit. Pero because load din yung previous company ko to be open up to you is V-Mobile. Okay? Kasama ko sila po yung PWU, etc. Okay? Anyway, so yung ex ko, apply ko. So ngayon, ang problema ko, sabi ko, bakit ganon? Bakit late ka lagi umuwi? Bakit lagi ka busy? Bakit nag-stop ka mag-aral? Kasi nag-stop siya mag-aral para mag-focus siya sa networking. And then after ilang months, ako rin naging undergrad na. Nahawa-hawa lang, okay? So now, ito lang, for those who have partners, when it comes to networking, for example, dati ako yung negative, siya yung positive. Ngayon tayo lahat dito, positive o negative? Positive. Kung sino may mga asawa, sino may mga anak, walang asawa. So in case man na may boyfriend ka, asawa, or girlfriend, na negative, okay lang. Kasi kung ako nga negative dati, naging positive, baka yung asawa mo rin maging positive. Clear? Ang ginawa lang sa akin ng ex ko na, hindi, sama ka lang. Tingnan mo paano. Clear? So if you have husbands or boyfriends na hindi maintindihan yung ginagawa mo, okay lang. Kasi later on, kung mahal ka talaga niyan, gagawin niya yung best niya para sumama siya matay ng centering, sumama matay ng training, at saka bomb. Tama? Okay, now, next. So, I got my first million at age 19. Okay? After 1 year and a half, I was the youngest millionaire in V-Mobile. I bought 2 cars. Now, ang maganda kasi dito, itong car ito, nabili ko kay Kuya Anton. Okay? Now, kasama na sa training natin, this is a Ford Expedition, mahal ang gas, sobra laklak. Kanina ako bibili ulit niya. Okay? So, ang story behind it, when I first bought it, hindi ako marunong mag-drive talaga. As in, nag-aral ako mag-driving lessons for 1 month, manual, and then after ng several months have passed, hindi ako nag-drive, wala akong kotse. Eh, bigla akong binili. So, bumili ako, sabi ko, nung umaga, nag-aral ulit ako mag-drive. Nung kinuha ko to, nag-park ako sa Robinson Galleria dahil baguhan. Hindi ko nakasama ang tito ko. Paglabas ko ng parking, wala na akong side mirror. Wala na yung side mirror. Wala na akong side mirror. Okay, no, at sobrang ang daming negative nung binili ko yan. Why? Number 1, sabi sa akin ng tatay ko, ang lakas sa gas, bakit ka bumili ng malaking kotse? Number 2, ang liit mong babae, bakit ka bumili ng malaking kotse? Tama? Bakit din nila ako nag-jazz, bios, etc. whatsoever. So ngayon, pero sobrang happy ako nito. Why? I got this car from Kuya Anton. I bought it. It's his old car. Ang maganda dito kasi yung feeling of fulfillment. Right? Hindi ko kailangan humingi ng simpong duling sa tatay ko para bilhin niya. Ang point ko lang dito, you may have your dreams na baka ayaw ng asawa mo, ayaw ng tatay, nanay, kapatid, kung sino man malapit sa'yo, okay lang, push mo lang yan. Kasi bakit? It's your life, it's your dream. Tama? Walang dream stealer dito. Laro. Now, next, maganda dito, I bought my second car sa sports car. Isang Nissan 370Z. Again, negative natin. Hindi niya alam, bumili ako. Tapos, dinala ko, sabi ko, kukunin ko na yung kotse, samahan mo ko. Sobrang nakasimangot tatay ko, as in, siya. By the way, my dad is a former colonel. So sa army siya, Bisaya pa, kuripot, stricto na, all in one. Okay? Panganib pa ako, babae. So all in one ha. So nakuha ko yan sobrang negative. Pero alam mo, pinakamasakit na feeling, sabi ko, at age 20, I bought my first sports car. Yun yung pinaka-fulfillment. Why? Because it's not about the car. It's about you getting your dream. Kasi dati, literal, nasa dream board ko lang yan. Dati, literal, nasa PowerPoint slides. Alam niyo ba yung dream board? Yes. Yes, sino may dream board? Taas kamay. Yung mga hindi pa alam yung dream board, be honest, para sasabihin ko. Wala pa kayo. So yung dream board is very effective po, sobra. Ang hindi na naging effective sa akin doon is yung katawan ni Katrina Lili, nung wala pa siya kay Hayden ko. Nilagay ko yung 2x2 picture ko doon hanggang ngayon, at work pa. Ina-attract ko pa. Pumunta ba tayo dyan? Okay? Okay, so now, in the top 8 of the company, so dati I was sa top 13, here in Mobile, in the top 8 of the company, nag-drive ang Chrysler, okay? So, ito, bakit Chrysler? Okay? Chrysler for me, ito again, I'm not being materialistic. Ang tuturo ko po ngayon is based on my experiences. If you don't like something, okay lang. Clear? It's about me sharing to you ano yung journey ko para at least baka magkalapit tayo, meron ka matutunan na lang. Okay? Now, ano ang funny thing dito? Noong una sabi ko kay Aaron, ayoko ng ganyang kotse. Kasi si Aaron ng Chrysler. Sabi ko, Aaron, ayoko ng ganyang kotse kasi mukha ako lalaki. True enough, ito actually parang ang concept ng training ko is more on femininity. We as women should be equal like men.
Tama? Hindi ka pwedeng underestimate ng lalaki. Aminin man natin o hindi, mas malaki ang sweldo ng lalaki kaysa babae. Tama? At the same time, hindi pantay lagi ang treatment. Now, when I bought this card last night, okay? Di ba alam niyo yellow light, red, yellow, green, stoplight, in short. There was this 2 HP geodecoder kasi parang M&A sa tagig. Naka-open windows ko, hinabot ko yung yellow light. Hindi ako nabutan ng red light ha. Hinabot ko yung yellow light. Technically, I'm not breaking the red light. Hindi ako nag-beating the red light. Tama? Pinuntahan nila ako, nakadalawa pa siya. Tapos sabi ko, halika kuya, tabi tayo. Sabi niya, ma'am, beating the red light ka. Nakita ko, binilisan mo. Sabi ko, kuya, hindi ako beating the red light. Nakita mo palang binilisan ko sa yellow, hindi ako naabutan. Bakit mo ba't kita? Nag-gets niyo ako? Tapos ano pa sabi niya, ay, nakita daw nila ako, akala daw nila driver or lalaki nagda-drive. Kasi nakalock sa car daw. Alam mo, judge nila ako. But when they saw me, na babae pala, at nakababa yung windows, they approached me. Alam mo yung ganun ironic? Sabi ko, ganun pala talaga, no? Minsan i-judge ka for you being a girl. Okay? Now, when it comes to networking, mahirap po talaga pag babae ka. Bakit? Pag may prospect ka na lalaki, what happens usually? Kinukuha number mo, text me, minsan minimik ka, sige meet tayo, pero date tayo after ha. Sige, join ako, pero makita tayo after. Pag nagbigay ka ng flyers, sometimes, sino bigyan ng flyers? Okay, kamusta pagbibigay ng flyers? Okay naman. Well, for you, you're lucky sa akin kasi wala akong nakuha ni isa. So, pagbibigay ko ng flyers, okay? Naranasan ko na mag-flyer, sa bridge of UEA, naranasan ko na mag-flyer dyan, pinaalis ako ng guard dyan. Sa tapat ng mini-stop sa likod ng galeriya, naranasan ko na rin mag-flyer dyan, pinaalis rin ako ng guard dyan. Okay? Kasi, syempre, eto lang ha, when you're doing networking, you should grab your momentum. Habang kaya mo, habang bago ka pa, habang mataas pa yung dreams mo, you need to keep moving forward. Sa networking, marami po tayong struggles. Pero you need to remember that this business is the best business. Why? We're offering dreams and opportunities to other people. Sa networking ko lang nakita na kahit pala undergraduate ako, I can be like this. Na kahit pala babae ako, kahit pala negative magulang ko, kahit wala sa magulang ko negosyante, kaya ko pala maging ito. To be honest, until now, both of my parents are negative. My family is negative. Pero I don't mind. Kasi bakit at the end of the day, walang iba magbibigay ng pangarap ko kundi ako lang. Yes. Kundi kayo lang. I mean, I've encountered members, negative yung asawa, kesyo ganito, hindi pinapayagan, matindi, normal yan. We need to respect our husband's right, pero you also need to defend yourself na ginagawa mo to, hindi ka nandito para mag-akwatsa. Hindi ka nandito para magpakipag-chika-chikahan lang or magpakyut, tama? Nandito ka sa one group para mag-business. Clear? Ito. Di ba, sino ulit may mga anak? Taas kamay. Okay, anak. Sino single? Okay, sino may boyfriend? Ulit? Okay, good. Okay. For those na may single, mas lalo mong dapat gawin yung business. Why? Habang wala ka pang family, you should prepare for your future. To those who have boyfriends, okay, ito na. Again, I don't mean any offense, man, pero what I've learned in life is that kung pabigat yung boyfriend mo, let go. Please lang. Clear? Kasi tandaan mo, ginagawa mo yung business, it's because you have your own focus, you have your own goals, you have your own dreams. Tama? If merong tao nagpapabigat sa'yo, remove. Clear? Now, for those na may mga asawa, syempre, no return, no exchange na yan. Okay? Walang divorce sa Pilipinas. So, ang gagawin lang natin, okay? Ito lang, I'm not married. I'm not married, I don't have kids. You might say, Mitch, wala ka sa position ko. Hindi ka nakakarin sa akin kasi wala ka sa position ko. I know. Pero I know also na hindi porket nagkaanak ka, bibitawan mo dreams mo. Na hindi porket nag-asawa ka, yun na, hanggang bahay ka na lang, hanggang doon ka na lang. Nagets ba yung point ko? I've seen women na nung nagkaasawa, nagkaanak, sorry for the word, lost out. You need to bring out yourself as women na kahit nagkaanak ka, kahit nagkaasawa ka, you need to have your career ready. I want to be honest, kanina nagkaroon ako ng new learnings. So, actually before, kasi syempre, we are the kind of person kung sino yung kasama natin, tama? Example, kung kasama mo lagi positive ka din. Kung kasama mo lagi negative ka din. Now, ako syempre, I have a mom. So, mom ko, my parents are both separated. I have a stepbrother.
My mom, she's not doing anything right now. She's just taking care of my brother. And I know kung gaano kakulit ang kapatid ko. 3 years old lalaki, patrumpot talaga. Okay, so ako, personally sabi ko, ayoko magkaroon ng anak kung maghabol lang ako ng bata. Nagas niyo ako? But then, when I was doing my research kanina for our training today, I don't know if you're familiar with Sheryl Sandberg. Please follow me siya guys sa YouTube. Sobrang, if you're married, okay, if you're married and if talagang gusto mo maging, career woman, follow her. She's a COO of Facebook. Okay? At the same time, siya ang author ng LinkedIn. When I saw her story, sabi ko, posible pala. She has 2 kids actually. Isang 2 years old at saka isang 7 years old. Sabi ko, pwede pala kahit may anak ka maging COO ka ng Facebook, at the same time author, at the same time speaker. Gets nyo? At na, maraming networkers po kasi na babae. Ito. Maraming networker na babae na kapag nag-asawa na, hindi na ni-network. For those single ladies out here, at the same time, may boyfriend pa lang. Okay? Huwag mong isipin, huwag mong isipin na pag nag-asawa ka, end na yung journey mo. Continue what you're doing. Clear po ba? Okay, next. So, natin gusto ko na maging team natin, act like a lady, think like a boss. Okay? Ano ulit? Act like a lady, think like a boss. Okay? Now, for women, discuss ko na lang yun, please po avoid wearing shorts and super uber miniskirts pag PPHS. Clear? MWF, pwede kasi walang office, pero pag PPHS, let's all dress properly. Clear po ba? Now, meron akong member, she's a she's a Brazilian, nag-stay na siya dito. Okay? So, ito, I don't need any offense, but again, she always wear t-shirts. Okay? I'm not against t-shirts. It's just that, mas maganda kung mag-dress tayo accordingly. Tama? So, ngayon, sabi ko sa kanya, maybe it's time for you na mag-adjust. Bakit naman ng babae ka? Like last meeting namin, her name is Ma'am Anna. She was wearing a sleeveless, not sleeveless, like a short sleeve na blouse na pink. Ang point ko lang, if you're meeting clients, if you're meeting prospects, maganda po sana ng first impression last, lalo na pag babae. Klaro po ba? I'm not saying you need to wear overload of makeup, pakulay ka kung anong gawin mo sa itsura mo. Ang point ko lang, show your best. Clear po ba? For example, for women, please, bago yung meet ang prospect, magsuot lang. Okay? Minsan nakikita ko parating ng office, siguro ba? Siguro, okay, ate, tayo ka muna ha. Alam mo yun, always, importante po ang hygiene sa babae. Ang babae, magaling na networker yan. Ang babae, ino-judge yan agad. Aminin natin kung hindi, by the way she looks. Clear po ba? So now, next, dress properly. Paano dress properly? You don't need to buy fancy clothes. Ako po, heaven ko pa rin hanggang ngayon, Divisoria. Heaven ko pa rin ngayon, ang ukay-ukay, what they call it, ano yung LRT? Kasi merong LRT station na bababa ka doon, sobrang daming ukay-ukay, I still go there. Why? I mean, they have good clothes. Hindi mo kailangan ng branded clothes para ipakita mayaman ka. Okay? Gets ba? You can buy affordable clothes. Ako, I don't have so much luxury items. Bakit? Mas gusto ko marami. Kesa naman super mahal, isa na mabibili ko. Gets mo? Oh? Practical wise lang din. Okay? Now, ano yan? Next natin. So yun, this is Sheryl Sandberg. Yan. Sabi niya, I want every little girl who's told she's bossy to be told instead she has issues. Ako po, when I was growing as a child, lahat mga classmates ko, lahat na sabi sa akin, ang bossy mo, Mitch. Ang bossy mo, mautos ka ako, maganto, ganyan. Sabi ko, I'm not bossy. I just know what I want. Because I know I deserve the best. Dapat po matutunan natin, we as women, huwag po natin ibaba standards natin. Clear po ba? For example, okay, in this business kasi, other people, hindi, ako tulad ako na experience, nung apply ko lalaki. Tama? Ako minsan po, nahiya talaga ako magpa-advise, kasi lalaki sila. I don't want them to think na babae ako, isipin nila na pag nagsabi ako ng problema, weak ako. Clear? That's why later, in our open forum po, I will appreciate if you will open up your sentiments para masagot natin. Okay lang ba? So ngayon, isip na kayo ng mga gusto nyo lang pala ito discuss natin. Okay? So yun, and then, yan. Ito mindset sa mga teleserye, minsan. Tama? Like ano ba yung, ano palabas ni Catherine Bernardo? Ito si Amor Powers? Pangako sa'yo, di ba? Anong history ni Amor Powers? Kasal siya na? Mayaman, naging
mayaman. Bakit walang teleserye ipakita na isang mahirap na babae nagtrabaho pero naging umasenso? Gets nyo? Hindi yung pakasal ka na mayaman. Marami pa rin, aminin man natin o hindi, mindset ng ibang Pilipino, magpakasal ka sa mayaman para yumaman ka. Tama? Magpakasal ka sa, magpakasal ka sa foreigner para magstay ka na doon. Gets nyo ko? You can create your own. Clear? My parents po, when I was growing up, sobrang dad ko, sobrang strict sa grades. Like, super strict sa grades na kailangan top 1 ka, top 1, top 1. If you're not top 1, I don't care. Even if I'm the top 10, kailangan top 1. So, the good thing about this, I learned how to reach the goal. You need to understand, kaya mong ma-reach yung goal. Kaya mo. Okay, so, katulad dyan, in my first networking company, yun yung upline ko. Yung upline ko, na-overshadow ko. Even if I have accomplishments of my own, ang nakikita lang, siya kasi lalaki. Yan, gets ba ako? Nung lumipat kami ng Wambro, buti na nag-break na kami. Okay, sabi ko, nasasama, tsaka na lang. Dito ako. Okay? Pero the point is, I really prayed for it. Sabi ko, Lord, gusto ko ma-recognize ako, hindi lang porket partner ako ng upline ko, hindi lang porket downline ako. Gusto ko ma-recognize ako because I'm a strong woman and I want you to be strong woman as well. Yan, gets ba ako? Okay? Next. So, money only impresses lazy girls. When a woman works hard, a man with money is a bonus na palagay. For those single ladies out there, sana yan ang mindset natin. Clear? Extra na lang yun. Tama? Okay? So, next. Ayan. 5 things I've learned. Okay? Know what you want, why you want, what you want. Okay? Kailangan alam mo kung ano yung gusto mo. When I first entered network marketing, hindi po sinabi sa akin na pwede ka maging milyonaryo. Alam ko lang noon kami nila Aaron, nila Kuya Anton, wala kaming kotse, sabay-sabay kami nag-commute. Pero ang ginawa ko lang, sabi ko, kung sila, kasi may ranking kami nun eh, nakalagay 1 to 5. Okay, number 1 to 5. May ranking ko sinong best networker, pero hindi pa Millionaires Club. Sabi ko, gusto ko, mabibilang ako sa list na yun. Kahit hindi ko alam paano, pero sabi ko sa sarili ko, kung sila nakakaakyat ng stage, dapat ako rin umakyat ng stage. Tama? So now, dito sa top, dati kong company, ang sa top 13, from top 20, I switched to top 13. Why? Because natuto ko mag-green board, natuto ko mag-visualization, doon na ako talaga nag-level up. Okay, next. Know what you want, why you want. You need to know your purpose. Bakit ka nasa Wambro? Alam mo dapat, bakit mo gustong kumita sa Wambro? Talagang tanong ako, sino gusto maging milyonaryo dito sa Wambro? Kaya? Sino tingin kaya talaga nila maging milyonaryo sa Wambro? Taas kumain. Okay, good. Okay? You need to know why you want to earn money. Dito sa Wambro, okay, at first, syempre, bata ako nung kumikita ako na sa networking. Ang goal ko lang ng mga gamit, traveling, etc. Pero when you grow older, when you mature in life, you need to know na mayroong higher purpose or greater purpose yung pagkita mo ng money. Clear po ba? Hindi ka nandito para kumita ng 500 paying bonus. Hindi ka nandito para kumita ka na magkano lang. Nandito ka para maging leader ka, maging top earner ka, maging millionaires club ka. Gets mo ko? Kasi gusto ko makita na sa top 20, marami namang babae. Sa top 10 na palang babae. Sa buong top 20, dapat meron tayo, sa top 5, meron at least dalawang babae. Gets ba? Maganda yun, tama? Yes. Hindi na puro lalaki. Kasi bakit? Pag sinerch nyo sa Google, mga networking sa Pilipinas, anong nyung lumalabas? Lalaki o babae? Lalaki. Lalaki, halos lalaki. Pati yung global, sila aspirin. Tama? Pag mga unong pangalalaki din. So basically, you need to know why you want what you want. Kasi pag hindi mo alam ano yung purpose mong ginagawa sa Wambro, madali po kayo ma-off ka. Lalo na kung maraming negative sa paligid mo. Kasi pag hindi nyo alam kung ano yung ginagawa mo, pag may sabi siya, hindi ko pagod. Ang tagal-tagal mo na wala ka pa nakukuha. Hindi ka pa nagsasawa. Attend ka na ng training, hindi ka pa kumikita. Pag hindi mo alam bakit mo ginagawa yung business, with those comments pala makakaisip ka, you will start doubting yourself. Kaya ko pa ba talaga? Para sa akin ba talaga, Wambro? Itutuloy ko pa ba? Gets mo? Imagine mo, population-wise, data shows na mas maraming babae. Tama? Mas marami rin members sa babae. Pero bakit puro halos lalaki ang sa tao? Kasi sometimes, we get affected too much. Aminin natin mo, hindi ang babae emotional. Tama. Okay? Pag may boyfriend ka, emotional ka, like away kayo ni boyfriend, anong gagawin mo?
Ops, later na kasi nag-away kami ni boyfriend eh. Kasi nakita. Ops, galit kasi si boyfriend, nagpupwet ako ng, late ako umuwi, ayaw niya. Or pag may asawa ka, Ops, yung mga anak ko, alagaan, sabi ng asawa ko, alagaan mo daw. Hindi ako makapunta ng clinic. Tama? Bakit hindi naman yung lalaki mag-alaga? Nagets ko ba ako? Hindi naman sinabi sa Bible na babae na dapat mag-alaga ng anak. Tama? Ang point ko lang simple lang. We can be equal if you want to be equal with men. Here? Okay, next. Listen to yourself and dare to be different. Okay? Sabi ko nga kanina, di ba? Nag-flyers ako, it didn't work out. Nag-try na ako mag-warm market, makamag-anak ko, negative. I don't know kung narinig ko na yung story, I have an aunt, okay? 5 years ako ng networking, alam niya na load ang networking ko, pero nung nakakita siya ng sticker sa FX, yun yung kinontak niya, hindi ako. Imagine mo, 5 taon niya na akong kilala, na networking every Christmas, birthday, magkakasama kami, pero sa iba pa na gusto sumali. Nagkataon lang na hindi na naintindihan yung presentation ng tao, kinontak niya ako, bigla ko, di ba, bongga, doon na niya ako naalala. Okay? So, basically, ang point ko lang dito, okay, sabi nga natin, di ba, you don't need to please other people. Just be yourself, know why you want things, at the same time, listen ng sarili mo na, kasi ganito na eh, ang tao magsasabi sa'yo ng oo is yung tao na sakit ng dalawang tinga mo, Diyos. Ang tao rin mag-put down sa'yo is yung sarili mo, pero ang tao pwede rin mag-push sa'yo pataas sarili mo natin. Gets? Kung hindi ka na maniniwala sa sarili mo, sino pa maniniwala sa'yo? Tama? Okay, next. Yun, so dare to be different at tulad dyan. I don't know, nakita ba siya? May next na nilalagad ako. Sa labas, sabi niya sa akin, ang takong pa lang daw, naririnig niya ng ako daw yun. Nalito ka ba? Kaya ayun siya. Okay? Kasi, di ba? So, ito lang. Nobody taught me to wear high heels or to like this, whatsoever. I just love being myself. I love expressing myself. Ito lang, share ko lang sa inyo. I had a partner before, now we mention your names. Okay? So, nagkaroon ako ng ex, okay? Sabi niya sa akin, bakit ganyan ka malamig? Parang naghabol ka ng attention. Sabi ko, hindi ako naghanap ng attention. Ikaw pumapansin sa akin. Gets mo ba ako? I'm just expressing who I am. Don't tell me how to dress. Because this is how I dress. If I know hindi mo na ako bastusing tingnan, why would I listen to you? Tama kasi, I was wearing this blouse at puro gold, but gusto ko ng gold eh. May ako sa gold. Diba? Ang point ko lang, express yourself freely. Don't let others control you. Lalo na kung lalaki, because you carry yourself. You know yourself more than other people. Klaro po ba? So yun. Next, don't be afraid to dream too big. Okay? So, yun nga, again, wala nag-workout sa akin, warm market flyers, nag-venture ako into online marketing. Hindi naman po ako sa nagmamayabang, pero sa way back before, ako talaga nag-umpisa ng pagtatag. Ito malumpat, hindi ko pa check yun. Check in ang mga upline ko. Sabi ko, wala nag-workout, flyers hindi, pamilya ko negative, mga kaibigan ko, kaklase ko negative, hindi sumasali. Anong gagawin ko? Mag-give up or maghanap ng plan B? Plan B. So, ano yung plan B ko? Sabi ko, may Facebook ako, may mga nakikita ako nagpo-post sa Facebook pero konti lang, bakit hindi ko? Kaya eh, next problem, wala pa akong check-in. So, ano gawin ko pang advertise? Check-in na, upline ko. Check-in ang upline ko, pinost ko, tinag ko. Siyempre, eto don't think, Mitch, hindi mo check yun. Bakit may iwan si tao? Ang tao, hindi tinitingnan kung ano yung pangalan sa check-in. Ang tinitingnan niya yung amount. Clear? Out of sa dami-dami nag-inquire sa akin doon, siguro mga bilang na sa kamay ko, magtatanong, magsasabi sa akin, sa'yo ba yan? Bakit hindi sa'yo yan? Gets ba ako? So, huwag mong i-underestimate sarili mo, Mitch, I cannot advertise in Facebook. Wala pa akong member, wala pa akong check-it, okay lang. Kasi lahat kami yung simula sa wala. So, bakit iba ka? Gets ba ako? So, don't be afraid to post the checks of your uplines. Now, pwede mo naman sabihin, upline, pwede ba ako mag-post ng check-in mo? Pwede ba ako mag-post ng check-in mo? Okay lang. Clear? Itanong yung mga uplines nyo. So, ginawa ko nung tinag ko sa Facebook, may mga nag-inquire, I tried sa abroad. Okay? Nag-try ako, I recognize ko na rin. I have one of my leaders here, Ma'am Ted. So, she's from Singapore. Ayan. So, yun. Nag-try ko sa Facebook. Ay, ba, please? Ayan. So, ito lang. I didn't limit myself na ang members ko dapat sa Pilipinas lang. Sabi ko, ang dami-daming Pilipino sa abroad eh. Tama? At the same time, may naman una nag-inquire sa akin. At first, sobra pong hirap mag-build ng networks abroad. Why? Kasi malayo. Ilang beses na ako nawala ng team, trial and error po talaga lagi.
lagi. Nagkaroon na ako ng team ko sa Bahrain, nagkaroon na ako ng team ko sa Saudi, UAE, Qatar, whatsoever. Pero nangyari minsan, mag-build, magko-collapse, collapse. Pero, every time mag-fail ka, okay lang. You need to remember po na, namatay. Ayan. You need to remember, failure is okay. It's part of success. Huwag mong isipin na, Ma'am Mitch, ilang beses na ako nagpo-prospect, ilang beses na ako nagbo-bomb, ni isa wala pong sumasali. Okay lang. Ask yourself, bakit hindi pa sumasali yung prospect ko? May kailangan ba akong i-improve? May kailangan ba akong i-adjust? May kulang ba akong sinasabi? Gets? That's why po when you're first starting as networker, nire-record po namin lahat. Nire-record ko yung centering ng upline ko, nire-record ko yung bomb ko, nire-record ko yung training. Kasi bakit from there, I will know something, at the same time, I can review. Siguradong wala akong maminis. Clear? Actually, right now, I'm recording myself. Kasi bakit after this, para nagkaroon tayo ng next, alam ko kung ano yung dapat ko i-adjust. Clear po ba? Tip ko sa inyo. Every time attend ka ng training ng upline mo, every time attend ka ng seminar dito, or centering meeting ng upline mo, record it. Kasi hindi lahat kaya mo ma-absorb agad. Tama? Kasi minsan lumilipad talaga utak talaga natin. Okay? Record it para may pang-review ka at ipapasa mo sa members mo. Clear po ba? Okay, next. Fight for your dreams. Okay? Paano po fight for your dreams? Katulad dyan, until now po, my grandma and my mom wants me to go back to school pa rin. Sabi sa akin, lola ko, bakit di ka na bumalik ng school? Mag-nurse ka na. After ng lahat-lahat, nurse ka din. Okay? Doon pa napunta ko, abang pa rin, wala pang nakikita. Ano ang point ko? Okay? Sabi ko nga sarili ko maraming taong pwede magsabi sa akin, pigilan mo nila. Pero at the end of the day, alam ko yung ginagawa ko para rin ako sa nila. Tama? I'm just preparing for the future. Actually, they don't know na sobrang pagod ako mag-bomb, sobrang pagod ako mag-training, hindi niya alam na speaker ako, hindi alam na yung seminar ko ngayon. It's because I follow my own direction. Don't be afraid to follow your own direction. Be courageous enough, be brave enough to follow your dreams. Ako nga mismo, wala naman nagsabi sa akin dati ko na, pwede ka maging milyonaryo, anak, tuloy mo yan. Wala. Nakinig na ako sa mentors ko, sinundan ko yung nakikita ko sa mentors ko. Sabi ko nga kailan niyo ba sa BFPB? Yes. I really advise go with him every Wednesday in Alabang or every Monday, I think, is still in the 4th SM Ora. Okay? Why? Kuya Piwi is earning $500,000 every week. 200, 300, or 400,000 siya a week. Simple lang. Bakit ko siya lagi gustong kasama? Kasi pag kasama ko siya, mas nakikita ko na si Kuya Piwi, check yung contacts niya. Okay na? Imagine mo, he's earning $500,000. Pero tuloy-tuloy pa rin siya. Anong karapatan mo sabihin hanggang dito na lang ako na okay na ka sa 40,000-50,000 a week kung siya nga 400,000 a week? Nagets niyo ba ako? You need to push yourself. You need to surround yourself with people who will lift you higher. So kung negative barkada mo, ang barkada mo nandyan lang yan, balikan mo sila pag mayaman ka na. Tama? Kasi tanda mo, pag mayaman ka na, kaibigan mo na lahat yan. Papasingin ka niya, promise. Kasi nandun ka niya. Tama? Ito ba? When I first started networking, syempre, this start po kasi ako. So, nag-aaral ako, ito mo, may check ako. Okay? Yung check ko, sabi ko, kasi sa likod, alam mo yung flip chart? Diba? Sa harapan ng test papers ko. Sa likod nun, yung presentation natin. So, pag break namin, pag may naging course sa akin na classmate ko, nagbabamagin ako. Ito. Ito malupit. Kasi hindi ako popular, nerd talaga po ako, nerd. Okay? So, meron akong batchmate na popular siya. Sumali siya ng girlfriend. Okay? Okay? Mga kape-kape. Ito malupit. Ang dami nila nag-join na. Nauna ako. Nag-bomb pala sila, pero doon sila nag-join. After 2 months, 3 months, sabi ko, kamusta yung business nyo? Ito, wala. Kape na sa bahay. Hindi namin na. Sabi ko, masarap? Hindi namin sinikman. Sumali sila, bakit? Peers lang Pero, nasad ba ako? No. Kasi alam ko, meron pa rin ako mga makakausap outside my school. Tama? At the same time, ito pa. Okay? All of my classmates were mocking me. Nung check ko, pinapaikot ko, they were laughing at me. Ay, na si Mitch Recruiter. Ay, na si Mitch Networker, benta-benta yan. Kasi po, nung nag-start ako, nag-benta ako ng cookies. So, sobrang ganun po yung mindset ko before. Okay? Ayan. Hello po. Pasok po. Ay, may leader pa. Hello, may Hello. Ayan, okay, moving on. So, yun. So, ayan na, recruiter, networker na ako. Tapos, ito naman malupit. Some of them joined. Una kong member pala, best friend ko. Kasi wala siyang choice. Binitbit ko siya, sama ka sa akin sa office. Okay? So, una kong member, sa pag-networking ko, best friend ko. Okay? So, pero hindi mo siya naging
active, nag-join lang siya, Teresis history na. Okay, so, what happened is that, sabi ko, tuloy-tuloy ko lang, nagulat sila, kasi natin ko pa sinasabi, sabi ko gusto ko mag-shift psychology, kasi ayoko mag-nursing talaga, hate ko talaga. Diba? Okay? Anyway, so, what happened is that, bila ko hindi pumasok ng school, ang tagal ko pong pinagdasalin ko rin. Sabi ko, Lord, give me a chance na i-prove ko sa family ko na pag ginawa ko to full-time, magiging successful ako. For how many months I prayed? Kasi nga, nakikita ko iba, sabi ko, they are achieving so much more. Ako, may happy sa school. Sabi sa akin ng tatay ko, one time, after church, sabi sa akin ng tatay ko, ikaw ba, gusto mo ba talaga mag-nurse? Sabi ko, hindi. Ikaw ba, ayaw mo talaga mag-nurse pag lumabi ka? Sabi ko, hindi. Abay, ito pa nag-aaral. Tama? Hindi ko naman nagpa-practice sa pinag-aaral. Sabi ko, gusto mo eh. Hindi ako ginagawa. Sabi niya, sige, I'll give you 1 year. Pag hindi ka nag-succeed dyan, bumalik ka ng school. Sabi ko, okay, I took the challenge. I challenged myself. From the very next day, hindi ako pumasok ng school. Nagulat mga classmates ko. Talagang I pushed myself to the limit. You need to challenge yourself constantly. Clear? Lalo na kung negative asawa mo, boyfriend mo, i-challenge mo sarili mo. Success is the sweetest revenge. Clear? You need to prove them wrong. Kasi when you quit, pinatunayan mo tama sila. Pero when you become successful, pinatunayan mo sila, mali. Ano mas masarap? Patunayan mo silang tama o mali? Mali. Tama? So, yun yung point ko. Next. Number 5, enjoy the process. You need to enjoy doing the business. Ako, with all honesty, syempre, nagpa-burnout din tayo. Tama? Hindi naman tayo perfect. Nagano na kasi Wonder Woman. Nalati pa lumipad, diba? Okay, so napapagod din tayo. Sometimes we get off the track. Sometimes may mga, parang may bad hair day rin tayo. Tama? Parang irritable ka, lalo na kung meron ka, ayaw makita yung mundo, naiinis ka, di ba? Mga ganun bagay. So, ang point ko lang simple lang. Okay? You need to think of this business as something na nag-enjoy and something you love. You need to love something first before you become successful. Kasi tatandaan mo pag may prospect ka, feeling na binibenta mo lang siya. Habol mong kumita ng 500, hindi niya sasali sa'yo. Kasi ramdam niya. Tama? Pero magtataka kapag post ka ng post sa Facebook, hindi mo naman talaga intention magbenta, pero because you're enjoying bonding with your teammates, you're enjoying going here in the office, somebody or someone will inquire to you, ano ba yung business mo? Bakit parang lagi kang happy? Ano ba yung business mo? Parang iba ka na. Tama? So yun lang, enjoy the process, okay? Next, when you most feel like giving up is when you most need to be keeping up. Sometimes, our circumstances, experiences po natin will push you sobrang down. You will be down, mawalan ka ng team, mawalan ka ng members, mawalan ka ng leaders. It's okay. It's okay. It's part of the process. Ang point lang doon, learn from the experience and just don't give up. Hanggat wala ka doon sa gusto mong marating, don't give up. Clear po ba? Ako before, sobrang ito, hindi ko pa yung share ko sa inyo. Bitter kasi ako nung okay. In my first company, okay, unang awards night, in-awardan, top 1 to 14. Okay? So, hindi ako na-awardan kasi nasa top 20 ako nun. Okay? Now, sabi ko, sige, kailangan pala pumasok ko sa 14. I worked my way to 13. Next awards night, ang in-awardan lang, 1 to sabi ko, Lord, bakit? Okay? Ito lang. Alam niyo, sobrang powerful ng dream board. At this time kasi, meron akong inakay na tao na gusto ko makuha ang posisyon niya. Hindi ko alam bakit 8 nasa utak ko. Sabi ko, Lord, gusto ko makuha ang posisyon niya, top 8. I'm so aggressive po kasi talaga pa ng business. Okay? Gusto ko makuha top 8. When I first entered Monroe, una ko naging position is 7. Here. Pero dahil nasa dream board ko 8, na-award din ako na top 8. Ang point ko na simple lang, what you write in your dream board, yun yung mangyayari. Gets ko ba? So you need to be careful what you write in your dream board. Again, sino ulit may dream board? Taas ko nga. Lahat ba naman nalagay niyo sa dream board? Gusto nyo? Yes. Sa tingin niyo ba? Kaya nyo? Yes. Yes. Okay, wait lang. Commercial. Okay. So yun. Okay. Next. So I'd rather be tired than broke. Okay? Ito, I don't mean to be materialistic or what. Pero again, masarap pag nabibili mo gusto mo. Just to share to you, ang pinakamalaking kong kinita sa pag-network marketing in a week is 330,000 in 1 week. And I was age 20 or 21, I think. Yan yung pinakamalaking kumita. That's why, me, what I'm earning right now, sabi ko, hindi yan yung potential ko kasi na-reach ko na to.
Nagets po ba ako? Siyempre, of course, in life, we have our own sets of ups and downs. Okay? First time ko nakahawak ng pera, siyempre, nag-enjoy naman talaga ako. Pero ang point ko na simple lang, sobrang sarap pa rin yung feeling na when you can buy anything. Hindi ko makakalimutan yun, it was Christmas time. Yung lola ko, may gusto na sa duty free kami, kasi mag-ingkit ako whatever, sa may subi. Sabi niya, gusto ko yung nilalong niya, parang ang ganda. Sabi ko, sige, bilhin natin. Alam mo yun, it cost like 15 or 20,000, I think. Pero the point is, pag meron ka, kaya mo ibigay gusto ng family mo. Tama? Hindi po masama magangad ng pera. Especially when you can give more to your family. Yun yung masarap doon. Alam mo yun, every week, I pay the groceries, I pay the bills at our house. Sobrang sarap ng feeling when you can do that. Clear? You need to know ano yung worth mo. Ask yourself, to those na may trabaho, hanggang dyan lang ba yung worth mo sa sweldo mo? Tama? Imagine mo, you're giving more than 8 hours of your life every day para sa sweldo na hindi na mo ibigay siya ng pangarap mo. Nandito na yung business, alam mo kaya makuha pangarap mo, then bakit hindi mo ibigay yung todo? You just need 2 years, 1 year to 2 years of your life, and you can get your dreams here. Ano na kasi? Hindi kasi nakikita ng iba, ay, 1 year, 2 years, ang tagal naman nun. Ilang taon ka na natatrabaho na naman nangyayari. Tama? Tapos ayaw mo mag-sacrifice ng extra 1 year, 2 years. Gets ba yung point ko? Yung point ko, you need to understand, you need to see for yourself what is really happening. Okay? Ito, sino ulit single ladies? Sino na mahilig mag-shopping? Taas kamay. Wala, ayaw nyo mag-shopping. Pag binigyan ka ng pera mo, ayaw mag-shopping. Mag-shopping ka pala eh. Kung hindi problema pera, kung hindi problema pera, sino gusto mag-shopping? Diba? Magtaka ko ayaw nyo. Pag sa inyo, nasa mall ka, pero ang dami pa, walang binibigay. Nag-shopping yung mata nila. Anyway, ang point ko na simula, ano sobrang, ito ako for me, sinishare ko ito ng to brother anything. Sobrang sarap ng feeling na, when we were dealing the pain, like sobrang, alam mo yung feeling na bibili ka ng pairs of shoes, gusto mo yung sapatos, pero then alam mo, lagi mo siyang susuotin, baka masira siya, bibili ka ng same design na katulad nun. Masarap o hindi? Masarap, kasi may extra ka eh. Pag nasira, pinex pala. Kasi baka maubusan ng stock eh. Tama? Bibili ka ng blouse, na type mo yung design, bibili mo lahat ng kulay, masarap. Yes. At the same time, alam mo yan, may gusto kapatid mo, ate, parang ang ganda nun, no? Kukuha ka na lang, bibili mo, sige, gift ko sa iyo yan, kasi mataas grades mo, whatsoever. Nagigit sa main point ko, sana ang goal, anong buwan na ngayon? June. Tama? Ilang months na lang, June, July, August, 3 months na lang, burn na naman. Tama? Pag anong dulo ng burn? Christmas. Ang goal sana natin this year, 6 months na nakalipas, sana let's make the remaining 6 months worth it. Ang goal sana natin to have the best Christmas so far. You don't need to have 1 million to have the best Christmas. Ang point ko lang, at least, this Christmas, hindi ka mag-worry ng budget. Nanay mo, hindi mag-worry ng budget. Maglalabas ka lang ng pera. May gusto ka talang bilhin na regalo para sa asawa mo, sa anak mo, mabibigay mo. Tama? Eh, hindi man ako anak, pero alam ko yung feeling, masakit, pag hindi mo bigay gusto ng anak mo. Tama? Yun lang. So, ang point ko lang, simple lang. Let's have the best Christmas so far. Yun sana ang bigger goal natin this year. Okay? Next. I'm not obsessed with money. I'm obsessed with freedom. I don't know if you know, I'm 23 right now. Alam kong hindi mukha. Huwag na sabihin, lagi pa ako po kayo. Saklap ni, minsan saklap naman. Alam mo naman yung face, huwag naman sa face. Joke na. Hindi, ito single ladies, if you're earning, mahirap mag-date. Since rare, mahirap mag-date. Neto lang. Kapag magkakamulang, talaga ba, pwede naman 29 ka na? Kasi mo yung friends. Anyway, ang hirap na kasi babae mo akong older, di ba? Anyway, so yun nga, I'm not obsessed with money, I'm obsessed with freedom. I've experienced already some of my relatives, my family, tanin, mukha ka ng pera. Sabi niya, ako pera. Simple lang. Gusto ko, by age 30, I'm retired. By age 30, I have companies working for me. By age 30, pwede na ako mag-tour around the world. I can have kids. I can bring along my kids. Hindi ko na kailangan pa mag-worry pa. Yun yung goal niya ako ng pera. Gusto ko lang bilisan yung process para maaga ako mag-retire. Tama? Gusto mo bang 50, 60 ka na, 70 ka na, 80 ka na, nalalagay pa ng makeup, di nakakapit yun. Totoo lang. How can you drive your sports car na ikaw 75, 80 years old ka na? Will you still enjoy it? Pag-i-enjoy ka ba, nakabikini ka kasama, guys? Nakakad ka nun, wrinkle ka na, mag-enjoy ka pa ba? Hindi na.
you need to know that you can still enjoy life, no matter what age you are. Kasi happiness is very subjective. May iba kang definition ng happiness, may iba siyang definition ng happiness. The point is, lahat ng importanteng bagay sa mundo ay tabi ng pera. It doesn't matter kung malaki or maliit, but the point is, you need to have something there. Clear? Okay? Next. Malabo siya. Si Beyonce, I really love Beyonce. Why? Maliban sa she's promoting feminism because she's an embodiment of a powerful woman. Okay? So, asawa si Jay. So anyway, sabi niya, I had a choice to stand still or move forward, to let things happen or to make things happen. Every day I wake up, I make a choice not to let the world decide for me. I decide for me, I decide for them. Naintindihan, di ba? Yes. So yun, imagine mo, may choice siya na pwede man ganito na ako eh. Nawala Destiny's Child, tama ba? Nawala Destiny's Child, pwede mawala na rin siya. Pero nung ginawa niya, nag-move forward. You always need to keep moving forward. Kahit na ma-reject ka ng prospect mo, inindyan ka ng plating mo, sabi sa kutein na pagdating mo doon, wala pala siya, emergency daw, okay lang. Ano sabihin mo? Next. Tama? Pag na-indyan ka, perfect. Bumiyahe ka na hanggang Alabang, hindi ka sinipot ang aga-aga mo, perfect. Mga ganyan. Okay, for example, punta ka na, ready na ako mag-pray, ay, may emergency. Next time mo lang. Gets mo? Perfect. Okay lang. Kasi bakit tandaan mo, it's their loss, not yours. Tama? Ikaw yung may negosyo, hindi sila. Kaya nga ako, pa nagpe-present ako, pagkausap ko, sabi ko sa kanya, ano mas okay na pwede ko sumali. At the end of the day, bukas magpapalod ka pa rin. Next month, ikaw, family, papalod pa rin. Ako na kasi, ikaw gumagastos. Now, it's up to your choice kung magiging wais ka o hindi. Ako pa nagpa-present po ako, sobrang, sabi lang, strong personality ako, yes, I don't deny it. Pag nagpa-present ako, hindi ako naghabol sa tao. Because I want to keep on my mind na kailangan ng tao yung negosyo mo. Kasi ito naman, you need to understand na yung product po natin pinakasimple sa lahat. Diba? Ano mas gusto mo? Pag-post tayo mga before and after bikini photos sa atin. Ito mangyayari sa iyo. Diba? Mas mahirap yun. Ang dali ka ng product natin, you need to love your business. You need to love and understand your product. Kasi by the time na mahal mo yung product, mahal mo yung business, subconsciously, pinopromote mo siya ng walang kahirap-hirap. Kasi naniniwala ka sa negosyo mo. Klaro po ba? Okay, next. Yun. So, to let things happen or to make things happen, ito, pinakagusto ko itong line na ito. I decide for me, not to let the world decide for me, I decide for me. Huwag mong hayaang sabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, ano ba yan at nakapakina-networking ka na? Naniwala ka ba? Okay, ganito na ginagawa mo, tagal-tagal mo dyan wala pa nangyari, naniniwala ka pa ba? Don't let other people decide for you. You are a human being. You can decide for your own self. Tama? Okay, next. Know what you want. Yes, Oprah Winfrey? Yes. So as you become more clear about who you really are, you'll be better able to decide what is best for you. Clear? So ang point ko lang dyan, if you know what is the best for you, what do you think you deserve, hindi ka papayag na magkaroon ka ng hindi ka papayag na papatalo ka sa obstacle. Example, okay, I had the experience before. Siyempre, nawala nga yung apply ko, nag-break kami, nag-iwan siya doon sa kabilang kumpanya. So ngayon, when I move forward, pwede kong sabihin mag-stop na ako. Why? Sobrang perfect tandem po kami. Sobrang perfect tandem kami. When it comes to business side, siya present, ako training, ganun kami, give and take. Now, when you transfer to one group, pwede mo lang magsabi, may pera naman ako eh. Okay pa bang networking? I can put up a business on my own. Wala mang pe-present sa akin, sino pe-present sa akin? But then, I just took a step up. Sabi ko, kailangan ko mag-step up kasi wala yung upline ko. Kung hindi ako magpupong, kailan pa ako matututo? Tama? Kung hindi ako magpuprospect, hindi ako gagalaw mag-isa ngayon, kailan pa ako gagalaw mag-isa? Clear? Hindi ko sinasabi, huwag ka makinig sa upline mo. Upline mo is important. Pero, syempre, hindi natin maiwasan. Minsan, upline natin, busy. May mga iba matampuhin eh. Sa upline, busy na siya times natin. Ayoko na. Si upline, hindi ko mapabong sa akin, ayoko na. Pag hindi kaya mag-bomb ng upline mo for you, edi ikaw mag-bomb. Tama? Negosyo mo yan eh. Hindi mapaprospect ang upline mo para sa iyo. Ikaw mag-i-invite para sa sarili mo. Negets ba ako? Clear? So don't blame your upline because yung business mo is your own business. Clear? Next.
Someday, someone is going to look like you're the best in the world. Okay, ang point ko lang dyan, simple lang. Yan yung gusto ko mangyari. By the time I have kids, by the time I have a daughter, gusto ko sasabihin ng anak ko sa akin, gusto ko maging katulad ni mommy kasi kaya niya kaming i-raise. At the same time, CEO siya ng kumpanya niya. Yun ang gusto ko mangyari. I know for some of you, Mitch, dream too big naman. I don't care. Kasi gusto ko maging CEO talaga. Nasa dream world ko. Kasi I know na ang dami nga nagiging CEO ng babae. Tama? Bakit ko sila kaya nila? Bakit ako hindi ko kaya? Tama ba? Ito na. I don't need to be feminist masyado or what, pero I don't want my husband na pag kailangan ko ng Hermes or Louis Vuitton, kailangan ko humingi ng pera sa kanya. If I want to buy an Hermes or a Louis Vuitton, I can buy how many I want with my own money. Hindi ko kailangan manghingi sa kanya. Kung ibibigay siyang extra, then okay, extra. Next ba ako? I mean, I don't know for some of you, sabi ko ngayon ba, I came from a broken family. We're all okay. I'm not better or what. Pero doon ko nakita yung point na, if in case, but God forbids, if in case lang na maiwan ako ng asawa or whatsoever, I wouldn't be left with nothing. Yes ba? Because I know how I can carry myself. Clear po ba? Okay? So yun. And then, I decided I wanted a fabulous life because mediocre didn't look good to me. When I was in high school, I was studying in Miriam College. I was studying same school, mga classmate ko po artista. Sandy Eigenman, she was my classmate. Enzo Pinedov, starstruck before kabarkada ko siya. Lumaki ako sa environment nung high school ako, puro mayayaman classmates ko. When they go to Starbucks, I don't buy. Why? Wala akong pera eh. Magkano allowance ko? 100. Magkano kape sa Starbucks? 150, 180. Ang saan yung baon ko? Hindi na ako kumain. Ang point ko lang dito, sabi ko sa sarili ko, buti pala hindi ako pinanganak na mayaman. Kasi kung pinanganak ako mayaman, makawala ko sa networking. Kung pinanganak ako mayaman, hindi ko malalaman, hindi ko mapifeel, or hindi ko ma-experience yung sarap ng transition from nothing to something. Kasi ako dati, ito, ang lifestyle ko before, I have 100 pesos sa baon. I will only eat kikiam or fishball. Straight 2 years I did that. May baon ako, I just order yung kantin. I haven't ordered sa kantin na may kanin. Kasi mahal eh, 80 pesos. So sabi ko sa 100 ko, lang na matitira sa akin, ganun ako ka-thrifty. Imagine mo. So, when I was in first year and second year high school, my classmates are going to beauty bar, body shop, Zara, ako Divisoria, Tutuban, 168. Pero I'm not ashamed. Why? Because hindi ako pinanaking ng magulang kung kailangan ko mag-give in sa peer pressure. My parents taught me, in dad ko especially, my dad taught me na pag may gusto ka, magtrabaho ka. Hindi pwedeng, daddy, may gimmick ako, pengi pera. Daddy, mo nagkamisinin ng mga classmate ko, pengi akong pera. Daddy, kailangan ko ng pang-shopping, pengi akong pera. No. My dad taught us to get our own money. Actually po, in fact, when I was still young, binibenta ko lahat. Alam niyo yung sticker? Alam niyo sa palengke, di ba may sticker na gano'n? I don't know kung meron pa yan. Di ba may mga patsi-patsi na sticker yon? I will cut it. I will buy for 10 pesos. Pag malaking sticker, 2 pesos yun. Pag maliit na sticker, 50 cents or piso yun. Ganun ako ka-discarte nun. May mga project, mga clay, paper money, binibenta ko yan. Baon ko rin, binibenta ko yan. Kasi may classmate ako mayaman eh. Ayaw mo ba na ka? Sige, binibenta rin baon ko. Okay? I have experience selling in Pasig Palengke sa second floor. We sold ceramics, yung mga babasagin. My mom before used to sell that. I'm not ashamed, but I'm even proud. Kasi doon ko tutunan yung skills ko eh. Na bata pa lang, madaling araw kami, magpapakay kami doon, nalagay kami sa ceramics, magtataga ko, bili na kayo, alam mo yun? It's part of it, but I'm not ashamed. Why? Because you need to realize, kung hindi mo na-experience yun, mas malala ko pala na-experience ko. I know, I've also experienced selling mga ihaw, mga isaw, marunong ako mag-inis yan. Bumibili ako sa Pasig Palengke na madaling araw niya with my mom, we cook it together, we sell it, kasi every summer, my dad wants us to sell something or kung workshop or whatever. Okay? Naranasan ko yung magbenta yung mga cookies. Pumunta ako ng show, pumunta ako ng Tibisco, dala-dala ko yun, o-order ako, dadalhin ko sa school. Pati mga sabon, yung mga kita sabon, benta na rin ako niyan. Sophie Martin, nag-try na rin ako niyan direct selling. Pero best pa rin ang mga best pa rin networking. Why? Yung cookies ko, pagdala ko doon, badurog na, or mga classmate ko, taste test, ubos na. Wala na nangyari, kantsaw-kantsaw na lang. At the same time, I don't know for some people, no, who have been to direct selling, maganda direct selling, maraming imaman sa Avon. Marami nagbagong buhay sa iba. Pero ang point ko lang, mas masarap ang networking natin ng binary kaysa sa direct selling. Why? I don't know, with your experience, in my experience kasi iba, Sophie Martin, catalog,
So, hindi akong catalog. Ang mahirap dyan, pag 2 gifts, 3 gifts, ano, isang bayan. At the same time, o-order sila, pupunta ako, kukuha ko ng product, bibit-bit ko pa ulit. Dito sa mga, bro, cellphone ang dala mo, nagre-reklamo ka pa. Tama? Cellphone ang kailangan mo lang magbenta ng load. Kaya please, sino rin mga members, taas kamay, members ng mga bro, sino may load wallet? Good. Sa mga walang load wallet, minsan katulad ko. Okay? Pero ito lang, kailangan lagi kami load. You need to be prepared. Why? If ever may negative kang prospect, sample lang mo ng loading, loaded mo, 10 pesos, 15 pesos. Ganun ginagawa ko pag negative kausap ko. Sige sir, papatunayan ko sa'yo, mabilis loading natin, loadan kita. Kahit bago na kabayaran. Pag niloadan ko siya, pumasok load, napatunayan ko bang totoo business ko? Yes. Ano ba naman yung 10 or 15 pesos na kaya ko sabihin ko, di ba? Pumasok. Rather than, I don't need investment, mapupush ako, balikan mo ako, wag kakain ng matataba, inumin mo yan thrice a day. Gets mo, ha? Mas mahirap yung kailangan mo i-monitor yun eh. Tama, hindi katulad ng load. Ang product natin, very simple. Very basic, lahat ng tao kailangan. Clear po ba? Yes. Okay, next. Ay, tapos na pala siya. So, anyway, mag-share na lang ako. Papwede ko share. Open forum muna tayo. Sino may questions? Taas naman. Walang questions? Ha? Wala kayong questions? Okay, ito lang. May mic pala. Ito, sumasigaw to. Okay, this topic is gonna be sensitive. May mga nag-raise lang kasi sa akin ito. Okay? Pwede ko na mag-record ito. Okay? It's gonna be sensitive, no? Okay? I don't mean offense, pero we as women, in my experience kasi, sana po, huwag natin ibaba sarili natin na, I'm sorry for the choice of words, ha? Huwag sana natin ibaba sarili natin to the point na kailangan mo pa-sexy or kailangan mo pa-sexy sa isang prospect para na mag-pili. Gets ko ba? Huwag natin ibaba yung value natin bilang babae. We're not a sexual symbol. Na para kailangan mag-cute ka, mag-dress ka ng kung ano-ano, para na mag-pili yung prospect. Please lang. At the same time, unahan ko na po kayo. What if, may nag-suggest ka sa akin talaga nito ito, what if, meron kang tusong upline. Tusong upline. Pag nagpapakit sa inyo, please avoid. Please lang po. Avoid pag nagpapakit sa inyo upline, lalo na if you know, they have a relationship with other people. Clear po ba? Kasi natin maiwasan niya, meron talaga mga tao na hindi pa natin maiiwasan na merong bibigay at bibigay. Klaro po ba? Kasi po ba ako? I don't need any offense, pero I just want to protect you. Tayo mga babae, huwag po natin hayaan na tingnan tayo ng ibang tao as cheap. Clear po ba? Kasi I've experienced already some people like that. Clear? Okay na. Share ko na lang din, no? Online marketing. Okay? Now, paano ko ginagawa yung online marketing? Very important tool po ang Facebook. Okay nga naman. Very important po ang Facebook. So, what we do in Facebook, okay, I'd really recommend you, okay, magpo-post po kayo lagi. Ano yung important factors when you're doing Facebook marketing? Okay? When you're doing Facebook marketing, importante po na change up, maganda yung profile pic mo. Lalo na, we as women, maganda po na kailangan, presentable po yung picture natin. Clear? Huwag po sana yung masyadong sexy naman, ha? Okay? Dahil babae tayo, okay? Presentable yung picture mo. Actually, when it comes to online marketing, mas advantageous ang babae. Kasi bakit? Pag disente yung picture mo, anong gagawin sa'yo? Add o reject? Ignore. Di ba i-add ka? Pero pag lalaki, yung parang nagtatanong isip ka pa, gets? So, mas advantageous po talaga ang babae. Next. You need to be conscious of the post that you're doing. Please. Once you start online marketing, hindi na po kayo pwede mag-post ng negative. Klaro po ba? Kahit na timping-timpi ka na sobrang ganda ka gusto ipagkalalakan sa post mo, please, if you can't stop it, create your own Facebook account, create your personal Facebook account. Clear po ba? Okay? So yun, next, be cautious with the pictures that you post. As much as possible po, post as many as you can. Sino mga nagpa-Facebook marketing na rito? Okay? So far, kamusta? May nag-i-inquire? Yes. Okay, good. So, yung kung ano nakikita nyo effective, yun ang tuloy-tuloy mong gawin. Klaro po ba? Now, so again, kailangan maganda profile picture mo, post mo pictures,
post mo, tsaka mga pictures. Ano mga pwedeng pictures? Pwede mong haluan ng positive quotes, pictures sa pinopost ni upline, pictures na search mo sa Google, like yung mga loading na mga advertisement, you can post it also. Clear po ba? Now, Mitch, paano pa binag-message sa akin sa Facebook ang sabi ng, hi, kamusta ka na? Tama? Anong gagawin ko doon? Okay? Usually po, in my opinion, I don't reply. Kasi kung interesado siya sa business, tatanungin ba na ako, kamusta na ako? O sasabihin niya, paano yung one bro? Tingin niyo. What? Kamusta ka na o paano ang one bro? Paano ang one bro? So if I know from the initial pa lang, or from the very beginning pa lang, bakit nang habol ka, ba't para yan? Sayang ng energy. Tama? At the same time, maramdaman mo yung pala-inquire yung tao na minsan hindi siya continuous, ang habol ng number mo, please don't give your number basta-basta. Klaro po ba? At the same time, advice ko lang for us women, pag may prospect ka na parang too good to be true, gusto makipag-meet sa'yo sa hindi mo kabisadong lugar, don't meet the person. Please lang. In my experience, I've already experienced worst. Because hindi ko pa alam yung ganun. Clear po ba? Please protect yourselves. Sometimes excited ka, alam ko magpipili ng tao, pero kung alam mo, may gut feeling ka, may instinct ka na parang hindi okay, don't push it. Clear po ba? Okay? So yun. Ano ba? Pwede ko i-share sa inyo. Paano ko nakuha yung first million ko sa One Bro? Simple lang siguro. Tuloy-tuloy ka lang. At the same time, positive mindset. Please, you need to protect your thoughts. Bilang babae, lalo na tayo mga babae, we tend to be emotional and overthinker. Tama? Analyze tayo ng analyze. Kaya nga hindi tayo tumitigil kakaputan. Tama to yun. And then ako, for me, aminado ko doon minsan, pero tama yung sinasabi ko, diretso-diretso lang. Pero, ako you need to change your thoughts. Even if you wake up, na parang nag-irita ka, galit ka, meron ka, whatsoever, you need to change your mindset, your thoughts into positive. Kasi once you wake up and you start your day na negative, ang mangyayari dyan, tuloy-tuloy na yung negative. Clear po ba? You need to protect your thoughts. I believe in this. Mayroon lang na formula, PFAR. Ano yung PFAR? Your thoughts will lead to your feelings. So kung thought mo negative, ano maramdaman mo? You will feel bad. When you feel bad, you will tend to do actions na negative. Galit ka, irritable ka, nasisigawan mo yung mga tao, and when you have negative actions, ano makukuha mo? Negative na result. So if you want to have positive result, you need to start with having positive thoughts, kasi pag masaya ka, okay yung thoughts mo, you will feel happy. When you feel happy, you tend to do good things. And when you tend to do positive or good things, you will have positive results. Maraming beses rin po ako nare-reject. Until now, may mga prospect pa rin ako nare-reject. Pero alam mo bakit sobrang ganda ng Facebook? Even if you have kids, even if ayaw ang palabasin ng asawa mo, you can still market your business via Facebook. Clear? So kung alam po natin na may kids tayo, busy tayo sa trabaho, let's engage ourselves into online marketing. Okay lang ba? Yes, okay. So yun, and then, ano ba sure? Questions. May questions ba? Questions about prospect, internet marketing, online, inquiry. Yes, ma'am. Kaya po sa nag-inquire sa akin yung tita ko, sa Hong Kong po siya, ang tanong niya sa akin, paano po gagawin yung one bro dito sa Hong Kong? Okay, good question. Okay, paano daw gagawin ng tita niya sa Hong Kong yung One Bro? Okay, now, when we're dealing with abroad, depende po sa bansa kung gumagamit ng roaming. Okay? So for example, like with my leader, si Ma'am Ken, sa Malaysia ba, mayroong video? Wala. I just my member, Ma'am Lolit from Malaysia. Siya. And anyway, so yun, so, sa Singapore kasi may video. I think Hong Kong has video too. Now, first, may roaming ba dun sa bansa? Pag may roaming dun sa bansa, ibig sabihin pwede magbenta ng load. Pag pwede magbenta ng load, meron ba tayong online loading? Yes. Ang gagamitin na nasa abroad, online loading para walang charge pad, text. Kasi ang mahal ng charge pad, text. So ngayon, nagbebenta ba kayong load sa Singapore? Yes. Nagbebenta kami. So yun. May gusto ko i-share sa kanila sa abroad? Yeah. Palama naman natin! So, siya po yung team leader ko sa Singapore. So, usually po, siya yung technical training siya, nag-represent din po yan, si Ma'am Tet Velasco. Siya, saan pa kami? Paano kami mag-training?
yung boses ko nagbebenta kami, pag may nagtanong sa inyo paano gagawin ng Wambo sa abroad, kapag may roaming kayo, pwede lang i-register yun as a dealer. Para at least kapag nag-change password, sila nang gagawa. Ngayon, kapag nagtanong sila, saan sila kukuha ng load wallet? Yung sa mga remittance ng BDO, kunyari sa mga iba, sa Singapore kasi maraming remittance eh. Meron kami Metrobank, BDO, yung mga kabayan, gano'n. So, di ba pag maghuhulog sila ng pera through bank sa BDO, pwede kayo maghulog sa BDO, tapos yung resibo na yun, pipicturan, tapos mag-i-email sa admin at loancentral.co.ph. Tapos, ilalagay mo dun yung name, contact number, amount, attach yung resibo, tapos send doon. Mga siguro half an hour, yung load wallet mo papasok na sa dealer mo, dealer number. Ganon kami na ang ginagawa namin, nagbebenta kami. Tapos charge, syempre, di ba, piso dapat. Pero nasa abroad ka, kaya dapat. Magkano? Ayan, okay, thank you. Ayan, para pa man natin. Ayan. So, paano ginagawa yung ganon? So, usually, pag day off nila, nag-meet kasi mga Pilipino, usually minsan pag day off eh. So, katulad sa Hong Kong, nag-meet din yan, parang sa Singapore, they do presentations themselves. So, what we did, nung pumunta ako sa Singapore, mga dala ko flip chart, or pag may uuwi na from here, pupunta doon, ipadala mo. Gets? Or pa-LBC mo kung gusto mo. Pero we don't ship the package. Kasi hindi mo na kailangan yung package. Pero pang demo, minsan nagdadala ko na ng mga ilang kits para may sample sila doon, gets? Pero if it's your first time, first pang prospect yun, hindi ko talaga pinapa-LBC doon. Kasi number 1, mahal. Libo. Kaya sa pag-asusin mo yung tao ng libo, pang-load wallet na lang po nila. Tama? So, ang ginagawa po namin, yung family nila sa Pilipinas, doon po namin pinapa-ship. Clear? So, pag pinaship namin doon, tuturuan mo yung family sa Pilipinas paano mag-load, etc. So, yung kapatid mo ba, Ma'am Ted? Kapatid niya, nasa Singapore pa siya noon, yung kapatid niya nag-load din dito. So, isang negosyo, nasa abroad nag-load, yung dito rin mga family, kapatid, retailer niya, nag-load din. Clear po ba? Gets? Usually, Mitch, paano pag Saudi, mga Qatar, mga UK, London, hindi sila na gumagamit ng roaming. Tama? Walang roaming doon. What they do doon is take networking lang. Kasi hindi naman siya pwede magbenta ng load eh. Ang ginagawa nila is mag-endorse lang at mag-share ng business. Yung family sa Pilipinas ang mag-loading. Ganun po namin ine-explain. Clear po ba? So maganda po if you're gonna start your building, to build your team in abroad, you need to have materials. Lahat sila si Ma'am Ted at saka si Ma'am Lolit, they have presentation materials doon. May flip chart, may brochures, etc. I want to be honest, bakit gusto ko rin minsan OFWs? Because they really hungry for learnings. Sobra. I don't know if you have experience. Meron kayong mga maging member na sa QC lang, Mami, ang layo, wala akong tayo. Singapore nga eh, nakaka-attend dito. Gusto mag-attend ng training. Ang point ko lang, if others can do it, why can't you? Tama? So yun. Next question. May question mo ba? Nasagot ko ba question mo? Okay. Questions? Wala na? Yes, ma'am. What if, let's say, I have experience in Tasana. I have yung super best friends ko in college. Okay. And then eventually, like, siguro, I joined lang last month. And then, March, so May. And then, March, network marketing na siya. Parang nauna siya pero in a different company. And then, ito na eventually, nag-i-invite siya sa akin. So, syempre, we all know naman na network marketing is everywhere. So, parang how would you react to that? Kasi, gusto ko sabihin sa kanya, parang I agree naman to everything na, oh, maganda yan. Kasi na siya sa akin, nag-message na. And she is inviting me. Hindi ko naman siya totally nare-reject. Okay lang. Okay, maganda yan. Parang ini-encourage ko siya. Hindi ko siya dinidiscourage. Parang how would you react to that na you are both in the same networking marketing pero different company? Na super best friend siya. Oo, super best. Na, ito lang. Well, I don't know yet your answer kung gusto mo sumagot or what. I don't want to judge first, but simple lang. If you want to become successful with something, if you're asking me kung willing ka sumali or what, please don't join other companies. It wouldn't do you any good. Gets? Kasi, ito we want to prevent you from being a network junkie. Maraming ganun. Sumali ka,
kumita ka na ng konti, or minsan hindi ka pa kumikita, lipat ka naman, kasi doon yung pera, yun ang latest. May naglilitis na naman, lipat ka na naman. Lipat naman, lipat ka naman. Hindi mo maiwasan, once you start na maging network junkie ka, palipat-lipat ka na. So, if you really, mas maganda kung focus ka muna sa Wambro. You're super best friends. We don't need to, like, hindi natin kailangan kapag-compete sa isa't isa. Just think of it this way na, at least pag nagkikita kayo, you can compliment each other because you can say something to her about our company sa kanya from other company. At the same time, meron kayong common na pwedeng pag-usapan on how you can build yourself together. Hindi natin kailangan maghilahan, if that's what you're asking. Ang kailangan mo na siguro, just listen to what you're saying, pero ako, hindi man kita down, but stay in Wambro. At least, you already invested your money here. Tama? O, okay yung ginagawa mo, tama yan. Huwag mo siyang i-pull down. You don't need to pull her down. Kasi kakalaban mo yung company niya. You don't need to do that. Kasi rookie lang please, once may nagsabi sa'yo, gusto mo ba ng business? Ay, huwag mo sabihin, pangit yan, scam yan eh. Please na, ha? We don't need siraan ibang kumpanya para umangat tayo. Hindi mo kailangan sila hilahin pababa para umangat ka. Kasi nasa isang industriya lang po tayo. Once siniraan mo yan, ikaw rin siniraan mo yung sarili mo eh. Tama? Anong feeling? Masarap ba manila ng iba? Di ba? Hindi. So, maganda yung ginawa mo sa good things. Sabi mo sa kanya, okay. Just let her explain. Pero as much as possible, don't join. For sure, she will respect it. At hindi masisira ang friendship niyo dahil magkaiba yung company na. Okay? It's either vice versa lang yun eh. It's either malay mo, nagtuloy-tuloy ka rito, may nangyaring maganda, sumali siya. Malay natin, nothing is impossible. Right? So, ako siguro, kung paano yung just continue being friends, kasi ako, hiwalay ang friends sa one room. Clear? Alam ng team ko, pag nasa labas kami sa inuman, minsan iba rin talaga ako, hiwalay ang business sa friends. If you can set aside business matters sometimes to continue being friends, that's okay. Pero mas maganda rin nag-speak about business to business, pero hindi mo kailangan maghilahan or magsiraan pa. Yes, ako? Did I answer your question? Okay. Next question, meron pa ba? Yes. Pag nag-question ka ng prospect, ano po ba yung mga pre-qualifying question na pwede kong ibato para malaman mo kung talagang gagawin yung business mo? Okay. Ako kasi straight, nagka-present na ba yan? First na nakausap? Yung halimbawa pa nag-meet up na kayo. Nag-meet up na? Tapos ano mo pwede mong itanong sa kanya para malaman mo na decided mo talaga siya or Okay. Ako kasi, ang ginagawa kasi reverse psychology. Pinaparamdam ko sa kanya na hindi kita hinahabol. Usually, ang line ko when you do presentation is that, ma'am, sumali ka lang kapag willing ka magbigay ng time and effort dito. Pag hindi, huwag ka sumali. Hindi ko kailangan yung 4,000 mo. Kasi dito po naghanap ako sa team ko ng mga taong willing lang magbigay ng oras. So ngayon, minamaisit mo na siya, by the time na sumali siya, kailangan magbigay ng time and effort. Pero you're still pulling away. Sige, habulin mo ko. Gets mo ko? Kasi business kita eh. Para at least alam niya, kasi iba yung scenario pag sabi mo, sali ka, yayaman ka ito, ganyan. Tama? Pero with what I'm doing, minamaisit ko na yung magiging member ko na, this business entails work. Hindi ito easy money. Hindi ito basta sumali ka lang, milyonaryo ka na. Gets mo ko? Actually, when I present, I don't show checks. I don't show cars. Mga millionaires. Even myself, hindi ko nasabi millionaires club ako. It's up for them to find out. Kasi gusto ko sumali sila sa akin because I need business. Gets mo ko? Habang nila sa akin business, ibigay ko rin business. Hindi ako nandun para bilugin ko yung utak marwa. Darating yun sa training pag member na. Gets mo ko? So, kung ganun sasabi ko, if you're willing to give time and effort and commitment dito sa negosyo ko, sali ka, you're welcome to my team. Pero pag hindi, huwag mo na sayangin yung pera mo kasi kailangan pa dito. At the same time, pre-qualifying questions para malaman pang mag-join siya. Ako, I just do, tanong ka lang sa kanya, ano ba talaga gusto mo? You need to make the person realize it. That's why very important po ang form. Ano ba yung form? Yes. Family, occupation, recreation, money, or message, right? You need to ask questions before you start presentation kasi doon mo dadalhin yan. So ngayon, pag tinan mo, gano'n ka talaga sa trabaho mo, doon matatanungin yan sa dulo. O di ba, ganito ka nakakatagal sa trabaho mo eh. Imagine mama, ang dali lang ng business na kilala mga anak ko sa Facebook eh. Kaya huwag mo sabihin sa sarili mo na mahirap. Kasi nagkakilala ka natin sa Facebook. Ibig sabihin, pag ikaw kayaman, sumali ka, nag-post ka, may posibility ba mag-inquire? Yes. Pag nag-post ka, madali o mahirap? Madali. Ibig sabihin, madali yung business. Gets niyo ko?
Did I answer your question? Okay. May iba pa bang questions? Yes. Ate Mitch, for example, kasi may mga members ka na sa mga OFW. Yes. Yun. Kasi hindi mo alam kung paano mo ibibigay sa kanila yung knowledge na nalalaman mo dito sa office kasi malayo sila. Paano mo sila matitraining through online kahit nasa abroad pa rin sila? That's a good question. Actually, it's really hard. I mean, sobrang hirap. I mean, lalo na kung may Manila team ka pa, abroad team ka pa. So ako, for me, first muna, is that you need to choose what path you are in first. Because when you're maintaining abroad team, sobrang mahirap siya sa una because you need to adjust. Lalo sa time. Mas certain na kasi Malaysia, Singapore, same time as we are. Pero pag mga Saudi, yung mga Bahrain, mga ganyan, 2 a.m., 3 a.m. dapat gising ka. Kaya ako, schedule ko ngayon, schedule ko before, 8 a.m. schedule ko, 10 p.m., 12 midnight, 1 a.m., 2 a.m., meron dire-diretso. Pero ang maganda kasi sa OFW is they're really determined to do the business. Because nasa abroad sila, we don't know what they're experiencing in abroad. Actually, minsan nga mas mahirap kasi sila nga nasa ibang bansa Imagine mo, they're not seeing their families, they're not seeing their friends, they're all alone there. I mean, may mga Pilipino, yes, pero the point is, mahirap sa abroad. Okay, now, paano ko sila tinitrain? Maraming bagay. Pwede Messenger, Skype, Google Hangouts, videos, ano ginagawa ko? YouTube videos. Binisesend ko yung mga YouTube videos kasi may mga ibang klase yun Yung iba, cellphone lang gamit. Walang laptop. You can avoid that. Siyempre, ng budget ng laptop. Pag cellphone users, I do chat training. So, mga Facebook, Messenger, ano ginagawa ko. Pero kapag may mga laptop, lalo na pag core leaders ko, sometimes I do Skype. So, in Skype ko, para makita ko yung leader ko. Kasi you cannot maintain each and every one. So, meron kang training for whole, may training ka rin for solo. Yes, sir, question? Yes, ma'am, question. With regards sa pag-go, kasi usually, syempre nakikita natin mga uplines, mga boys, gusto ko lang malaman ma'am, yung style, yung pang-babaeng style ma'am, baka kasi may ma-share. Pambabaeng style. Okay, so may question na. Do you have the same style with like Sir Pili, Sir Anton? Ako, I don't think so. Okay, paano kami nagkakaiba? I use a PowerPoint of Pili. Okay? It's up to you kung anong gusto mong PowerPoint gamitin mo. Before, ginagamit ko PowerPoint ni Kuya Anton, pero na I shifted to Pili's PowerPoint. What's the difference? Hindi ako yung yung mga food, shelter, clothing, tsaka load. Hindi ako nagkaganon, iba yung PowerPoint. I'm more interested in pa nagpa-present ako, ipapa-realize ko sa kanya gaano kasimple yung produkto, matagal man ang ginagamit yung produkto at paano kakita from it. Ganun kasimple. Kung makikita niyo yung PowerPoint ko, wala siya talagang mga cheque-cheque, wala. I just show, after the presentation, pinapakita ko yung load central ko, at saka one bro. So, pinapakita ko yung account ko, of course, para makita ang totoo. Pero yung cheque, kotse, I don't do long presentation. Like this, I talk like this. When I do presentation, at minsan mas mabilis pa. Okay? So, I conduct presentation ng buong 45 minutes, 1 hour. Wala na ako masyadong kwento. Sorry, but that's my opinion. I don't believe in long presentations kasi. Kasi sa akin, kung gusto mo talaga negosyo, pinakita ko sa'yo paano ako kumita, ito commitment ko si binibigay ko, dahil mo rin sa akin commitment, you join my team, you're done. Tapos ito ka lang tingin, training 1, training 2, training 3. This is it. In terms of spills, wala masyadong sila. Kung paano i-deliver yung load, yung mahilig ka mag-text, nakakatawa ba mag-text, nakakinig pa mag-text yun. Yung asawa mo, pag niwanan mo yung cellphone mo, babalikan mo ba? Oo, pag asawa mo, hindi na. Ganun, sinasabi ko yun. Ganun, same spill. Tip, advice. Ang bomb po kasi, kailangan panoorin mo lahat ng bomb ng leaders. Kailangan panoorin yung, hindi sa babae or lalaki, I don't think there's a factor in it. But, tingnan mo lang kung ano yung best suits for you. In my opinion, ang bomb kasi ni Aaron more of the joke funny side Hindi ko kaya mag-green jokes. Alam mo, hindi ko carry mag-green joke, yung tete, mga ganun pa nila. So, akong ginawa ko, I attended the presentation of different people. Ako, I can relate myself to Pili because when he presents, it's really fast. Ganun kasi present, hagod lang, ang bilis talaga. Kasi, kumbaga, ang point lang niya, ito yung business ko. Hindi kita kailangan mag-board para sa negosyo. Tip ko, attend all of the Millionaires Club seminars, orientation, tingnan mo. Okay, si Kuya Anton, ito yung style niya. Ano yung gusto kay Kuya Anton? Ano gusto ko kay Pili? Ano gusto ko kay Aaron?
Okay, nagtima na gustuhan ko, ito dapat i-apply ko sa presentation ko. Paano? Practice. Practice, practice, practice. Kasi I can deliver like Aaron. Ako, ang combination na gusto ko is Piwi and Anton. Anton is very straight. Kung nakikita niyo, di ba? Parang Tata Amy siya. Ganun, malaki pa siya. Di ba? Matangkad siya. Si Kuya Piwi naman medyo jolly, pero alam mo na positive energy binubuga niya. So, ganun yung gusto ko maging presentation ko. Yes, questions pa. Na? About prospects, negative prospects, mga hindi nyo masagot na question. Meron ba? Experience bilang babae pag may nag-inquire? Wala na? Yes? Wala na? Sure? Tahimik. Saan ka video kasi? Saan gagawin ko? Kakahinga lang ako. Because it's just really an open training. I really want you to open up with me because gusto ko rin magkaroon ng community of girls. Kasi masarap, diba? At saka ito lang, please. Some girls, hindi may iwasan, it's in our nature din minsan na maghilahan pa babae. In this business, you need to help other women to be like, gets mo ko? Kumbaga, hindi ka na maghilahan dito. Mas marami tayong babae, mas maganda. To be honest, I have a brand, I don't know kung friends ako sa Facebook, yung cover photo ko, Pinay Entrepreneur. Okay, I don't know if you're friends, so yung cover photo ko, Pinay Entrepreneur. Why Pinay Entrepreneur? Gusto ko kasi, pag babae, meron maging icon sa business. Okay? Hopefully, in Jesus' name, sana pumunta ko doon. The point is, sabi ko, hindi masama na i-distinguish ko yung sarili ko, na gusto ko magkaroon ng sarili ko ba? And to separate myself na I'm not like a man. Gets mo? Babae ako. Right? Pero pag gumalaw ako, same as man. Gets? Now, when I launched the first brand ng Pinay-Entrepreneur, when I talked to some people about it, they discouraged me. Sabi niya, bakit Pinay-Entrepreneur? Bakit Pinay-Entrepreneur? Parang ilimitahan mo lang yung logo mo sa babae. Sabi ko, yes, that's the point. Hindi ko kailangan magsama ng lalaki. Discourage ako, pero sabi ko, hindi. Lord, God gave me the vision for this. Sabi ko, tuloy-tuloy ko to. Okay? So, nung tinuloy-tuloy ko yun, alam niyo, sobrang nakakatuwa. Kasi when I put up my website, it's under maintenance right now, when I put up my website, I got feedbacks from other people naman isa niya, sabi niya, maganda to, kasi it will have other women. I plan to create mga podcast, mga videos, ay mga parang, kumbaga this week, ito yung parang message natin for women, or this month, etc. Kasi aminin mo natin kung hindi, masarap pag may upline kang babae na same drive mo. Tama? Masarap pag mayroong kang upline na babae na you can monitor your downline sa, kamusta na yung love life mo? Kamusta na yung ganito? Kasi as girls, we are affected also by love life. Tama? We're also affected by our families. We're also affected by our work and finances. And sometimes, kung apply natin lalaki, nahihiyan talaga tayo mag-share. Tama? So, yun lang. So, with my brand of Pinay-Entrepreneur, I want you to realize for yourself na kaya mo maging leader. Kaya maging Millionaires Club. Kaya maging member. Actually, to all the mommies out here, I'm looking forward na merong isang nanay na tatayo magiging millionaire at sasabihin na, tingnan mo ko, kahit may anak ako, may asawa ko naging millionaire. Yes? Kasi for me, that's much more powerful than me. Because siya may anak, na mamanage siya yung time niya, mag-budget sa bahay, mag-alaga ng anak, pero na-manage siya mag-network. Yes? So yun. So, yun lang. Yes, question. How often are we going to expect like this? Kasi mas gusto ko to. Kayo ba? Gusto niyo ba? Ito to? Yes. Sure, promise. Kahit hindi masyadong bonggang, babonggaan ko next month. I really, actually gusto ko pa kayo magkaroon yung mga baller. Ano yung pakialam sa tuloy? Women power. And ito lang, I don't want, ito lang, in my opinion kasi, ayokong dumating yung time na, pag nag-asawa ka, na ikaw mismo titigil ka mag-network. I've seen people like that. Alam mo yun? Imagine mo, I don't mean to brag or what, pero gusto ko ma-realize nyo, I want you to be more than me. Not like me, but more than me, or create your own story. Imagine mo, first ay pumunta sa Singapore na, mag-isa. Pumunta ako yung team, pati Malaysia. Hindi ko kilala kung sino yung meet ko doon. Maya sabi, punta ka Malaysia. Okay, punta ka Malaysia. Alam mo yun, first time ko mag-abroad, mag-abroad na walang upline. No, after namin, first batch kasi namin kasama uplines. Okay? Second batch namin Singapore, wala nang upline. Ako na lang, magbobong ka, mag-training ka. Alam mo, masarap yung feeling na you will be able to do that. I'm proud to say na
kaya natin mga babae magkaroon ng sports car. Imagine me feeling to all the women, sino gusto ng sports car? Tapos naman. Yan. Mas masarap pag broken-hearted ka umiyak sa sports car kesa sa jeep. At kesa sa MRT. Tama? Kasi conscious kayo, mas shit mo ka na. Diba? Pag sports car, I don't care. I don't mind. Tama? Share ko lang. The funny thing is, like, when I had my T70Z before, like, sobrang grabe. Eto, please, huwag mong i-lower yung standards mo. Me, my sister told me, kasi I was single before. Single na. Anyway, moving on. I had this comment before from my sister. Sabi niya ng sister ko sa akin, ate, ang taas kasi ng standards mo. Kailangan babang mo naman. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko kailangan ibaba ang standard ko para sa isang lalaki? Kung hindi niya ma-meet standards ko, hindi siya para sa akin. Tama? Kasi kung talagang para siya sa akin, lahat ng checklist ko, lahat sa bukay, ibibigay niya. Tama, mali. Tama. You don't need to adjust for anybody. Kung may gusto ka, go for it. Kasi for sure, may nakalas yung tao. Guess niyo ba ako? At the same time, for example, standards here. Usually, common na feedback ko yung mga namimit ako. Ang strong ng personality mo, no? Ang hyper mo. Ano ba man ako ang comment? Ang mature mo, no? Ang mag-iyak, 23 ka lang pala. Okay, oo. So, alam mo yung point na gano'n, parang masarap din in a way na ma-recognize ka because you have grown outside of your box. Alam mo yun, you need to know your maximum potential as women. To be honest, mas potential tayo maging networker. Why? Isang paklit mo lang, pay-in na yan. Isang lalaman na hair yan, pay-in na yan. Tiwala na yan. To be honest, ha? Kesa lalaki, you just need to put an effort to it. Clear, diba? Yun na, at saka ano lang, just carry yourself, just be proud to become a woman. Alam mo yun, ako I've experienced people or uplines or downlines or other people from the network na, bakit ganyan ka? Bakit lagi ka nagaganyan? Bakit ka nag-heels? This is me. I want to show to people na hindi ko pinagayaban ng mga pera, na I just dress well. Na I want to show other people that you can carry yourself. Yes mo ba ako? Tips na. Okay. Gusto nyo malaman sa ito tip lang ha. Sorry, shy na ako. Okay. Where you can buy good shoes, if you're girls, I don't buy in expensive shoes. I buy shoes from Parisian. May Parisian? Yes. Diba? Sa SM department, heaven view. Sobra. Like, Parisian shoes for me is very comfortable, kahit na high heels. And for me, it's affordable rather than mga mamahaling, Zara, Topshop, whatever. Diba? Department store. Alam mo yun? At saka ano lang, for girls, sana please have a good set of blazer. Man lang. Here, sana magkaroon kayo ng blazer you can wear, you can cover up or whatsoever, para at least, kumbaga may dating din, professional. Diba? And again, you don't need to put so much colorette sa mukha. I mean, don't put eyeshadow and lipstick pala. Pero ang point ko lang simple lang, just dress well, impress yourself, not other people. Just become the best that you can be. Ganun siya kasi. Wala naman nagsabi, imagine mo, nung bata ka, nung 5 years old ka, di ba, parang, di ba, pag sinabi sa'yo, sige nga, kembot, sayo ka, di ba? Kasi bata ka eh, wala kang limitations, gets? Pero as you grow older, bilang babae, marami tayong insecurities. Aminin man natin kung hindi, marami tayong insecurities. You need to love your insecurities. Kaya gusto ko si Beyonce eh, may sobrang galing ka. Anyway, so, your question again, next month, problem ngayon, June ba? Oh, so July. We'll have our own set in July. Much better yun. I promise you. It's gonna be much better. We're gonna have games. Sana, as breaker. So probably July. I hope. Sino kaya ng July pa? Kaya pa ba ng July? Yes! Okay, good. So yun, wala na kayong questions? Ang bilis ko, Fred. More? Ano sabihin ko? Sasayo na ito. Internet. Hindi, sige. Tips na. Okay, ganito. Ano gusto niyong tips? Pera? Ay ba gusto niyong tips? Ano gusto niyong tips? Same right. Okay. Sige, ito na. When you start building a team, advice ko, you need to learn from the mistakes of your uplines. I mean, I have so much mistakes already, na alam ko, when you commit a mistake, you need to recognize na kasalanan yun. Don't blame it to your downlines, don't blame it to your uplines, don't blame it to other people.
sa'yo dapat hindi naman naka-blame. Sa'yo mo dapat internalize ano yung maling ginawa ko. Kasi before, takot ako mag-fail. Sobra. Na parang, baka hindi ko ma-meet yung expectations ng uplinks ko, baka hindi ko ma-meet yung expectation ng ibang tao. At the same time, don't compete with other teams. Don't compete with other people. Kasi before, ako lagi isip, bakit si ganon? Ako gato, parang gato. No. Masistress ka, ma-anxious ka. Just focus on your own game, focus on your own dreams, focus on your own team. Hindi mo kailangang ikumpara yung team mo sa team ng iba. Kasi tandaan mo, you create your own story, you create your own team. Nobody taught me how to build a team in abroad, I just did it. Same thing for you. When you have an idea, please, when you have an idea, take action on it. Ako, nung nakinawa ko yung Pina-Entrepreneur na brand, a lot of people discouraged me. But I took action on it. Now, I know I'm confident enough, and this is the start of the Pina-Entrepreneurs. Actually, to be honest, I opened it up to some guy leaders, and some of them are hesitant that we have this. Why? Alam sabi nila, baka masunod ka lang. Sabi ko, naging millionaires ka ba kung kailangan manugot? At the same time, God is looking. Karma lang yan. Tama? You have your own respective things. The main reason why I want to have this is because ayokong ma-feel nyo yung na-feel ko na before na wala akong upline and I'm alone. Kasi minimating mo hindi, babae tayo, lalaki sila. We have sometimes our different needs sa needs sila. Tama? Kasi sila, kung minsan trip nila mga gimmick, inom-inom, yosi, whatever tayo. Kung hindi tayo yun, hindi. Tama? You don't need to learn yosi just to be with your uplines and yosi. Tama? You don't need to be like drinking every day just to be with your uplines and umiinom every day. Nagigets ba ako? You need to create your own. Again, why do you want to do the business? And what is it that you want to get here in one go? You need to find out the two questions. Kasi pag alam mo bakit mo ginagawa at para saan mo ginagawa, madali mo na mag-figure out ano yung gagawin mo. Yun lang. Okay? So, thank you. God bless. Maraming po salamat.